Hello po sa mga Sagittarius, kumusta po kayo? Mga dude, ito po ang inyong mga special at divine messages po mula sa inyo pong mga spirit team, mga ancestors, at sa divine universe, or kung ano man po ang tawag po ninyo, sa kung saan po kayo may connection, may spiritual na connection, creator, higher power, God, divine universe. Okay, so mga dude, kung hindi nyo po ito napanood ngayong April hanggang May po, bago magkatapusan ng May o hanggang katapusan po ng May, Holy Angels, Holy Spirits, Divine Highest White Light, ano pong dapat malaman o marinig ng mga Sagittarius April hanggang May 2025. Nine of Swords, Nine of Swords, Five of Cups. Oops, wala. Lumipad na to. Five of Pentacles. Okay, so Sagittarius, ito pong Five of Cups, Five of Pentacles, Nine of Swords. Kita-kita po dito na kayo po ay hanggang sa kasalukuyan marami po kayong mga problema o pinagdaraanan talagang napakahirap. Yung mga dumaan po, yung mga nakakaranas po ng depression, matinding depression, frustration, o maaring sakit din po ito. Yan po, na kayo po ay nagdurusa, nahihirapan po kayo sa problema po sa relationships, sa trabaho, sa pera, lalo na po may Five of Pentacles kayo dito, or nagluluksa po kayo, or hanggang ngayon nahihirapan po kayo na nawala po sa inyo yung pinakamamahal po ninyong tao sa buhay po ninyo. Dahil po dito sa grief, meron pong nawala sa inyo na tao o family member o romantic partner na hanggang ngayon ay hindi nagpapatulog sa inyo, or maaring ito ay kawalan ng trabaho, o kayo po ay na-scam, or nawalan po kayo dito ng bahay, o nawalan ng napakalaking nawala sa inyo na pera or pagkakataon, o napakalaki ng nawala sa inyo na pera, poverty. Ito po yung kita-kita dito na hirap po kayo. Pati ang kalusugan ninyo ay naapektuhan sa ilan sa sobrang pag-aalala, anxiety, hopelessness, worries. Pero alam niyo mga dude, ang ilan po sa inyo ay maayos noon ang buhay po ninyo, or 5 months, 9 months, o 5 years ago. Ayan po yung nakakalipas. 5 buwan o 9 buwan o 9 na buwan na nakakalipas na. Maganda pa. O 5 taon, 9 na taon ang nakakalipas na. Maayos pa yung pamumuhay po ninyo. Masagana po kayo. Wala kayong problema sa trabaho, sa negosyo, creative project, sa pera, sa bahay. At meron dito na nangyari po ito May or September, October 2024 sa ilan. Nagsimula yung kalbaryo po ninyo. Sobrang ang daming nangyari na nagbago yung takbo ng buhay po ninyo. Meron dito sinasabi na destiny swap. May mga tao, or napaka-specific dito na may tao or mga tao na 5 years ago, 9 years ago, or 2020, taong 2020 na meron talaga kayong nakasama or nakilala. May tao or mga tao na sobrang nagalit or sobrang nainggit sa'yo na ito, may destiny swap. Ayan po, na ganito yung buhay niya noon at hindi mo namamalayan, meron ditong destiny swap. Na yung buhay niya noon, ito na ngayon ang buhay mo. Yung nagka-problema sa mga relasyon sa pag-ibig, relasyon sa mga tao na nasa paligid mo, sa pamilya mo, ang daming nawala sa'yo,
Meron pa dito na talagang pinahirapan ka, nagkasakit ka ng sobra. Yan po, matindi. O chronic disease, ganyan po. Yung matindi talaga na yung naapektuhan talaga lahat. Yan po, lalo na yung inyo pong pera. Yan po, yung trabaho po ninyo, nawalan ng trabaho, nawalan ng bahay. Ang laki ng, napakalaki ng damage na ginawa sa iyo nito, na kung sino man po itong galit sa inyo or naiinggit sa inyo, na talagang gusto niya mawala talaga sa iyo lahat. As in, gusto niya mawala ka na. Pero, dahil sa angel number 5555 or nakikita niyo ito, or madalas yung makita itong 999 or 555, magkakaroon dito ng itong simula ito pong April, or kung hindi niyo pa rin ito maranasan ng April hanggang May, maghintay kayo hanggang May, dahil magkakaroon dito ng malaking pagbabago, dahil hindi pa talaga lahat nawala sa iyo. Yan po, meron pa rin natira. Makakabangon at makakabangon ka. Mga dude, reclaim your power. Kailangan makabalik ka na. Reclaim your power. Mga dude, success. Okay. Ito yun. Yung success mo noon na nakita nila, or kung sino man po itong matinding inggit sa'yo or galit sa'yo, yung success mo, ito talaga yung pinupunteriya niya. Pero makukuha mo kasi nandito yung success. Makukuha mo yan. Yes, yan. Confirmation. Okay, so ganito, mga dude. Kung ano man ang ginawa sa'yo ng tao na to, significant na taong naiinggit sa'yo, dahil sa jealousy, deceit na, napaka-deceitful or narcissistic ng tao na to or mga tao na to. Okay, dahil sa ginawa niya sa'yo or nila sa'yo, mas matindi pa dito ang babalik sa kanila. Mas matindi pa dyan ang babalik sa kanila dahil hindi mo deserve yan. Ayan, yung mga angelic beings, mga spirit guides, ancestors mo. Okay, huwag ka mag-alala dahil okay, may action. May action dito. Divine intervention. Milagro. May tutulong. Okay, may milagro, may divine intervention. May mga tutulong sa'yo mula sa spirit realm. At ito po ay sinasabi dito, kung maaring itanong mo rin sa sarili mo, o itanong mo sa mga guardian spirits o sa divine universe, bakit ang tagal, bakit inabot ng ilang taon bago makuha mo ulit kung ano yung sa'yo, bago mo malaman na nagkaroon ng destiny swap or meron talagang pinuntirya ka, yung success mo, yung money mo, yung kung ano meron ka, dahil nakikita na magandang mga relasyon mo sa mga taong nasa paligid mo or may connection sa'yo, maganda ang performance mo sa trabaho, sa career mo, yung success mo tuloy-tuloy, talagang hinarangan. At dahil sa inggit, nakipagpalit, yan po, wala kang kaalam-alam, may ginawa dito na black magic o hex, curse o destiny swap. Yung sinasabi dito na hindi niya alam kung gaano katindi, kung gaano ang naranasan mong hirap bago mo nakuha itong success na ito. Okay, kinaiinggitan niya or kinaiinggitan nila. Okay, dahil sa destiny swap na yan, yung mga generational curse or karma sa bloodline mo ay ayun, ito ang matindi, mga dude. Dahil sa pagpipilit na makuha kung ano yung sayo o yung tadhana mo, yung inyo pong destiny ay inagaw or ninakaw, kasi dahil nga sa destiny swap, wala kang kaalam-alam, na biglang pansinin po ninyo kung noon or ilang taon mula ngayon na talagang maayos naman yung buhay mo, maayos yung career mo, maganda yung kalusugan mo, maganda yung mga relationships sa pamilya or sa mga taong nasa paligid mo or may connection sa'yo.
Tapos nagulat ka na lang na biglang nagbago yung buhay mo. Biglang sumadsad ka talaga. Ang daming mga naging pagsubok. Sobrang hirap na hirap ka. Hanggang ngayon, nahihirapan po kayo. Ito po ang highlight dito, ano yung sinasabi dito ng mga divine beings. Hindi ka pinabayaan. Okay, kasama ito sa plano. Parte ito ng plano ng divine universe na ikaw yung maging walking karma or parang code breaker, parang ganun po. Yung ikaw yung magiging daan para matauhan sila or makita nila ang liwanag. Pero kailangan nilang dumaan talaga sa matinding paghihirap katulad ng ginawa sa'yo. Pero multiplied yun. Mas matindi sa kung anong ginawa sa'yo. Yun po mga dude. At dahil din sa wala kang kamali-mali dahil sa destiny swap, lahat, bad karma, karmic cycle, lahat ng mga nasa destiny mo na hindi nila alam, wala silang kaalam-alam na napakahirap ng pinagdaraanan mo, ay sila ngayon ang sasalo nito. Parang sila tuloy ang mga dahil sa ginawa nila sa'yo, destiny swap. Lahat ng bad karma mo mula sa mga dude, yung mga naging karma ng mga ancestors mo, lahat yan makukuha nila or makukuha niya dahil nga sa destiny swap. Ngayon, parte ito ng plano ng divine universe para subukan din yung mga tao na naiinggit sa'yo. Ikaw yung naging test. Ayan po. Yung naging physical talaga na ikaw yung naging test o pagsubok ng mga tao na ito. At dahil hindi nila napagtagumpayan, dahil hindi nila napagtagumpayan o hindi sila naging successful sa pagsubok na ito. Dahil nga sa tinuloy nila yung destiny swap. Dahil sa tinuloy nila kung ano man po itong masamang balak sa'yo, evil spell, hex, curse, yung inggit nila sa'yo. Dahil sa wala silang takot sa karma o wala silang takot sa divine universe. Parte ito ng plano na hayaan muna ng divine universe na makita ng mga tao na ito, na mga sabihin na natin, pangalanan na natin, enemies or haters mo na ginawa itong destiny swap. Wala silang takot. Parte ito ng plano para hindi ka tulungan agad ng divine universe. Ipakita talaga na nahihirapan ka dahil kailangang makita ng mga enemies, ng mga haters mo o kung sino man itong mga inggit sa'yo, makita na nahihirapan ka na parang umi-epekto yung ginawa sa'yo, yung destiny swap, evil spell, hex, curse, na parang magmumukha talagang umi-epekto na nagsiselebrate sila na yes, nahihirapan ka, nakikita nila na nawalan ka ng trabaho, nawalan ka na ng family members or ng romantic partner, na nahirapan ka sa kalusugan mo or nagkasakit ka ng malala, nawalan ka ng pera. Maraming nangyari sa'yo talaga na sobrang naging chaotic ng pamumuhay mo. Ayan po, ng buhay mo. At dahil hindi sila nakapasa sa test, itinuloy pa rin nila, wala silang takot sa divine universe. Eto na po. Eto na yung lesson na talagang kahit anong gawin nila, kahit bawiin pa nila yung kung anong ginawa nila sa'yo, hindi na mababawi. At sinasabi dito na dahil hindi sila nakapasa sa test ng divine universe, tuloy-tuloy na yan habang buhay na yan, mga dude. Habang buhay na lahat ng bad karma ng mga ancestors mo na ikaw dapat ang magdadala, kinuha na nila, okay? Na mga enemies, na mga haters mo. Nasa kanila na yun. Nandun na sila, nakapasok na sila sa endless loop. Wala nang katapusan yun, mga dude. At kayo po, naging kasangkapan ka ng divine universe. Ikaw yung ginamit ng divine universe para maging pagsubok nila ng mga tao na ito, ng mga low frequency o ng mga low frequency, low energy
na mga tao or narcissistic na mga tao, ikaw yung ginamit ng Divine Universe na maging walking karma o maging pagsubok nila. Dahil hindi sila nakapasa, ayun na yun, mga dude. Kahit saang lugar, kahit saang bansa pa sila pumunta, hahabulin at hahabulin sila ng, ayun po, ng justice. Yan po, na dahil sa ginawa nila sa inyo. So yes, yan, confirmation. Mga dude. At ikaw naman po, mga dude, dahil tapos na ang role mo bilang parte ng pagsubok para dito sa mga narcissistic o energy vampires o low frequency na mga tao, ay panahon na para yung sinasabing reclaim your power, para kunin, para matanggap mo na kung ano yung talagang para sa'yo, at bumalik na sa dati, at hindi lang basta babalik ka sa dating maayos mo na buhay, kundi nandito yung evolution or magle-level up ka dahil nga sa napagtiisan mo, napagtagumpayan mo yung pagsubok sa'yo ng Divine Universe. Yan po. Ito yun, yung napakatinding nangyari sa buhay mo. Wow. Keys on a ring. Wow. Nandito na yung unconditional love, yung romantic partner. Significant po ang keys. Nandito rin po nakaalalay, nakaprotekta sa iyo si Goddess Hecate. Maaring sign din po ito na makakita ka ng mga susi. Ayan po, keys. Lalo na po, key or keys. Lalo na kung 3 susi po yan. So, meron din sinasabi dito na kayo po ay key holder. Na-unlock na yung isa sa mga spiritual gift po ninyo or mission po ninyo sa spirit realm at po dito sa physical reality of planet Earth. Yan po, key holder. May bago ka ng mission. Dahil natapos mo na to, nakapasa ka na, level up na to, mga na-unlock na. Yan po, susi. Ayan, separation. O, diba? Separation. Mamimiss ka ng mga enemies mo dahil wala na silang mapagbubuhusan ng kung ano man itong frustration nila sa buhay nila, ng kanilang mga weaknesses. Ayan, separation. Ayan po, kahit anong gawin nila, hihiwalay ka na ng Divine Universe sa mga ganitong klaseng tao. Low frequency, low vibrational energy ng mga tao, narcissistic energy vampires. Yan po yung mga naiinggit na talagang walang kapararakan ng inggit sa'yo. Ayan po, ihihiwalay ka na, separation niya. Huwag ka na mag-alala. Mamimiss ka ng mga enemies na mga haters mo dahil hindi na sila makaka-access sa energy mo. Kahit anong gawin nila, hindi na nila mapapakialaman kung ano man ang para sa'yo. Oh, Cupid's arrow, wow. Have faith, love is coming, di ba? Darating yan, para sa'yo talaga yan. Pag-ibig, unconditional love yan, mga dude. Stability, di ba? Palm tree. Kung may makita po kayong parang ganito po, no? Cupid's arrow o palm tree, sign po yan ng inyo pong stability, success. Yan po. Growth. Wow, napakaganda ng mensahe po sa inyo. So, magkakaroon ng stability, magkakaroon ka na ng regular na hanap buhay o pagkakitaan, trabaho, negosyo. Napakaganda. Lahat ng nawala po sa inyo o lahat ng nagastos po ninyo, lahat po yan mga dude, ay ibabalik sa inyo ng Divine Universe ni God, ng higher power, multiplied. Hindi lang basta times 10 yan or tenfold, multiplied mga dude. At yan po ay purified
Walang ibang makaka-access niyan or makakaagaw sa'yo. Walang kahit mga dude, kahit anong gawin, yan po ay extremely protected. Kayo po at ang inyo pong trabaho, yung inyo pong mga mahal sa buhay, lahat po yan extremely protected. Wala nang makaka-access kahit anong gawin. Alam niyo po, ito kasing susi, napakagandang simbolo nito. Kung meron kang ganitong makita na susi, confirmation yan, na talagang wow, ito na yon, na-unlock na yung inyo pong superpower, supernatural power. Kaya sinasabi dito, reclaim your power, na-unlock na kayo po ay talagang may mas malaking mission na sa ngayon. Key holder po kayo. Kayo po yung key holder ng, sinasabi dito sa pagitan ng higher dimension o spirit realm at sa pagitan, yan po, ng parang kayo po yung in charge po sa portal sa pagitan ng spirit realm at ng planet Earth. Yan po. May connection kay Goddess Hecate. Maganda to mga dude, na simbolo ng susi or keys. Susi ay meron ka ng may power ka. Yan po. Meron ka ng authority. Binigyan ka ng authority or ng power ng Divine Universe. Pati na rin po ni Goddess Hecate. Para dalawang purpose ng susi. Simbolo na susi para sa iyo, para sa buhay mo or sa pamumuhay mo. Susi para i-lock, yan po, or i-secure o sarado. Yan po, yung pagsusi. Yung para po kayong naglalak ng pinto po ninyo. Diba? Sinususian niyo po yan. Wala na makakapasok kahit sino. Sinususian po ninyo, nilalak po ninyo, kandado po ninyo. Or yung susi din po, yung pangalawang purpose ay yung pagbubukas naman po. Yung susi na pag binuksan naman po ninyo na susi yung inyo pong kandado, yan po yung lock. Pag binuksan po ninyo, yan po. Yan, dalawa yung purpose, pang sara at pang bukas. So yung pagbukas naman po ay nagamit po ang susi ay pagbukas ng lahat ng mga high vibrational energy, positive energy, abundance, prosperity, good luck, good fortune, lahat-lahat na po ng gusto po ninyong matanggap or makuha or dumating po sa buhay po ninyo. Kaya wow, napaka-blessed. Yan, napaka-blessed po ninyo mga dude. At bago natin isara ang portal na ito, ang inyo pong reading, ito po, hingi tayo ng positive affirmation mula po sa inyong mga spirit teams. Thank you po, spirit team. Feeling good will bring me far more than whatever I thought I needed. Feeling good. Yan po. Feeling good na talaga kayo. Wala nang ganito. Anxiety, depression, worries, wala na yan. Okay? Feeling good na talaga. At yan po ay magdadala sa inyo ng positive energy, high vibrational energy, or high frequency, ng good luck, good fortune. Yan po. At kung ano man yung gusto po ninyong dumating po sa buhay po ninyo. So, yes, yan. Wow. Okay, so mga dude, kung ano man po yung mga dude, bago natin isara ito, kung meron po kayong questions, kung meron po kayong katanungan, 3, okay? Hingi po tayo ng kasagutan. Ready na po kayo? Yan po. Ito po yung unang sagot sa inyo. Sa unang question po ninyo, no? Sa unang tanong po ninyo, ito yung sagot. Finish something else first. Finish something else first. Yan po. Yung pangalawa. To ensure the best decision, be calm. To ensure the best decision, be calm. Okay, sa pangatlo po. Deal with it later. Deal with it later. Okay, so maraming salamat po mga dudes. Sa mga gusto po ipagpatuloy ito, comment part 2
Salamat po sa like, subscribe. Kahit sa mga hindi po nag-subscribe, maraming salamat din po. Ingat po kayo palagi. Mga ate, mga dude, salamat po sa mga nagko-comment. Maraming salamat po sa Divine Energy, sa oras po ninyo. Ingat po.